iniisip ko, kaya ko ba to? Kasi syempre, akong iniisip ko, kakanta lang ako eh. Hindi ka nakakasalang sa TV, hindi ka pinakita, wala ka talagang assurance. So kahit magkaroon lang ako ng one chair, sold na ako. Kung ayoko talaga makatrabaho sana si Michael. Kasi kinabahan ako kasi pambabae yun eh. Lahat ng version ni Miss Lani, pinakinggan ko. Kasi siya yung isang song, unang-unang song na nakanta ko sa bata pa ako. Napakahirap because I was paired with, eto na yung pinaka nakakatakot sa lahat kasi yung songs namin. Anong agenda mo today? And today, speaking of anong agenda natin, merong sumisingit na aso dito sa ilalim. Pero we have a very special agenda or we have a very special discussion today. Kasi meron tayong special guest. At ang ating special guest ay walang iba kundi ang winner ng 26th season ng The Voice na si Mr. Sofronio Vasquez. Yay! Pride of the Philippines diba? And Utica. Yes. Welcome back. Thank you, Attorney Moki and Jerome for having me. We know you're too busy pero napaunlakan mo na makabalik ka dito sa Oo ating nga. Kaya agenda nagchichikahan nga kami ni Attorney Moki about a lot of topics and napag-usapan namin na kailangan ka naming i-guest dito. At we are so privileged, Attorney Moki. Kasi siya yung tayo yung unang-unang pinag-guesta ni Mr. Sofronio Vasquez here. Ay hindi, okay naman. Parang sobrang kinakatuwa ko din kasi talagang dati nagdadaldalan lang kaming actually tayong tatlo nagdadaldalan lang na anong agenda mo today, ganun. Tapos ngayon parang bumalik ako after few months na nawala as Oo nga, napaka-busy, di ba? Sobrang busy. Kung iisipin mo, Moki, yung process ng pagsali sa The Voice, tapos magiging winner ka, mapapanood ka. Di ba napapanood lang natin siya dati sa TV na sinasabi namin sa'yo na sumali ka dyan sa The Voice, kayang-kaya mo yan. And now, hindi ka lang nakasali, ikaw pa yung nanalo. Grabe. So, I think it's so important for us to go over kung ano yung journey mo dyan sa The Voice, di ba? Yun yung mismong agenda natin ngayon is malaman natin, maintindihan natin at saka nung mga nanonood kung ano ba yung proseso ng pagsali dito sa The Voice. Yes. So, umpisa natin sa iyong auditions. Alam naman natin ng The Voice, nagpo-post talaga sila ng open auditions, di ba? Yes. Oo nga, ako nga nakakatanggap ako ng email din. Hindi ko makanta naman si Attorney tsaka si... So, saan ba nag-umpisa? Paano mo ba naisipang mag-join ng The Voice? Alam ko, nasabi ko na sa maraming interviews na I live in upstate New York right now. And during that time, nagtatrabaho ako as dental assistant. Tapos, bigla lang ako nakapag-decide na parang gusto kong sumali sa singing competition again after few months na nag-hiatus sa kantahan. Parang na-miss ko lang ba? And then sakto, ay bigla akong nakatanggap ng virtual audition. So nag-sign up lang ako. Sa email. So nag-sign up lang ako. Kasi kahit nasa Philippines ako, nagsisend ako kahit na hindi naman pwede kasi dapat you have to be a resident or a permanent resident in America. So ayun na nga, nag-schedule ako ng virtual audition and then here comes virtual audition. Una kong kinanta, Feeling Good. So yun yung virtual edition. Wow. By Michael Bublé. Wow. So alam mo na ba na si Michael Bublé? No, that time, hindi. ito yung interesting eh. Okay. Wala akong idea na magiging coach si Michael Bublé kasi that time, ongoing pa yung season 25 and the coaches are Dan and Shay, Riba. So all I thought, parang iniisip ko, baka ito lang din yung magiging set of coaches. So nung iniisip mo na yun yung set of coaches, sino yung nasa isip mo just in case na makapasok? Just in case, John Legend. Si John Bakit Legend. si John Legend? Kasi nga idol ko rin siya. Tapos parang gusto ko talagang makatrabaho yung mga big stars ba. And seriously and to be frank, hindi ko naman masyadong kilala yung music ng country, which is Riba, the queen of country. And Dan and Shay, more of country din. Si Chance is on rapping. So, yung soul singing na or ballad na pwede kong magiging lane is John yung Legend. Style ng yung singing. style, And you have to be thinking of joining The Voice. You have to be strategic din kung saan ka pupunta. So, yun ang nasa utak ko. So si John Legend. John Legend yung nasa Tapos utak. yung in-audition mo, Feeling Good. Feeling Good. Paano yun? A few lines. Yung sikat na sikat ni Michael. Hindi, actually, Nina Simone siya. Tapos sumikat talaga siya nung
ginawa Ayun, niya. so yun din, Attorney Moki, dito sa ating conversation with today with Sofronio Vasquez, pagsampulin natin siya ng ibang songs. Oo nga. So, paano yun? Paano yung feeling good? Basta ano A lang few siya, lines. ano lang siya, yung virtual audition was a minute lang or less. Tapos kailangan mo sabihin yung pangalan mo. You have to tell your name, a little bit of you, tapos kakanta ka lang ng birds flying high, you know how I feel. Wow. Tapos parang hanggang chorus lang yata ako. Tapos na. And then, next thing is, antayin mo kung talagang tatanggapin ka nila for callback. Okay. So, parang ilang araw din or a week yata bago ko nakatanggap ng congratulations. So, pero sinabi mo kanina na twice kang nag-audition. Yes, nasabi ko rin sa The maraming Voice. ano yan eh. Yung Paano yun? So, yung una hindi ka nakapasok? same songs. Same Okay. song. Every time na nag-virtual audition ako, feeling good. Pero yung unang try ko, umabot ako sa callback. Tapos, after callback kasi meron silang representative na magre-respond sa'yo. And then, kailangan mo mag-send ng... Nung nagre-review ng audition. Okay. Kailangan mo mag-send ng 3 songs with different genres and it has to be live recorded or raw recording. Tapos, So hindi siya pwedeng lagyan ng mga reverb? Hindi, wala. Sobrang voice. pwede ka mag-reverb okay. pero yung house reverb, yung kwarto na reverb, pero hindi pwedeng naka-edit kasi makikita nila eh. Maririnig nila. Oo. So unang send ko ng 3 songs, sobrang mabilis kasi yung yung respond at late ko nabasa. So bahala na lang galing sa karaoke na YouTube. So ang kinanta ko Ano ba yung tatlong mong kinanta? yung kinanta ko nga. yung Superstition, Okay. What You Won't Do For Love, tapos Change the World. So nung sinend ko yun, parang Nawala. sorry. Ginawa ko, sorry. Tapos, syempre, yung sinasabi ko nga, diba, mahilig ako Ano yung na-feel mag-audition. mo nung after nung audition na... Yung first try. Nung first try mo, tapos di ba nakapasok ka dun sa virtual, tapos nag-submit ka nung 3 recorded, tapos nakatanggap ka ba ng sorry, we're not moving? Sorry. Oh. Thank you so much for trying, but napag-decidean na gusto na hindi ka nakapasa to move on. For now. So, syempre nalungkot ako. I will not fake it. Na nalungkot ako. Tapos, ko lang yun, secret ko lang yun. Tapos, nag-send ulit ako. Kasi nakita ko, sabi ko, sana mag-open ulit. Biglang nag-open ulit. So, send ulit ako. Same song. Tapos, this time, since alam ko na yung magiging process, nag-isip na ako ahead of time na kapag magkaroon at pumasok ako ng maganda na yung set of songs ko. Tapos kinonsult ko sa kanya since mas magaling siyang mamili ng mga songs. Ano ba yung magiging magandang song? So ang napag-usapan namin and parang collaborative effort is Dancing on My Own, House of the Rising Sun, and I Wanna Dance with Somebody since it represents different genres. Yung isa a little bit of rock, yung isa fast beat, yung isa ballad. Right. And I am very fortunate that I was able to meet Jim Mahoney. He's a very good musician and a pianist in Utica. So, nag-meet up lang kami, set up ng camera, parang ganito. Tapos, kumanta lang ako. And then, ayun, so sinend ko. And I am very blessed na after or less than a week yata. Or hindi, less than a week, nakatanggap ako na we loved your audition. So, ibig sabihin nun, wala pa ring decision na nakapasa ka. Hindi mo pa sure. Oo, but sinabi na we loved your audition and then we will send this to the higher ups ng... Doon sa susunod na level. Oo. Then So, you're moving Teka on. lang, ano ulit yung 3 songs na sinabit mo? House of the Rising Sun, Okay. I Wanna Dance with Somebody, and Dancing on My Own. So, I think nakikita na nila ngayon yung I Wanna Dance with Somebody. So, i-upload ko na yung audition tape number 2 and number 3 very, very Yes, soon. we're excited to hear that. Yung House of the Rising Sun. Yes. Sample a few lines. Hindi, abangan nyo na lang yung Surprise, guys. Surprise daw yung House of a Rising Sun and ano pa isa? Dancing on My Dancing Own. on My Own. Parang kinanta rin yun sa Ni Jeremy. Okay. Yes. Okay. Kinanta ni Jeremy Wow. sa finale. So, nakakatuwa. Ayun. So, and andito na ako. So after that auditions, how long pa ikaw naghihintay sa susunod na step naman? So, teka, hindi ko nakwento ata. So, I sent an audition tape and Kailan yun? we started the audition process or the Got it. audition for first rounds August of 2023. Tapos, dumaan ng interviews. Actually, after nung callback, meron pang yung mga interviews. Kasi, syempre, it's still a show. They have to know if your show is beautiful or
TV friendly, ganon. So, feeling ko gano'n naman. I can assume everything. We can only assume it kung ano yung reasoning behind. But they have to do that kasi syempre it's still a TV show. And I think parang umabot siya. Basta nakatanggap ako ng final say na congratulations, you made it to The Voice Season 26 February of this year. Oh, wow. So ang tagal nun. So kailan ka nakatanggap ng February? February of 2024. Sinabi sa'yo na nasa train ako. Actually, magkasama tayo nun eh. Pumasyal kami sa naglalakad-lakad lang tayo. Tapos nasa subway kami. New York subway. Every time na tinitingnan ko, kasi wala naman kasi akong masyadong nakakausap dito. So every call na weird number, talagang baka ito. Yung minamanifest ko ba? Tapos I finally got a call from, I think it's Gavin. Kilala ko naman si Gavin because he's still working sa The Voice. Nakatanggap ako, nakasama ka sa The Voice, is this Sofronio. Talagang nanginig ako nun kasi parang grabe yung I am close, parang one step closer dun sa idea na makakatungtong ako sa mismong stage sa TV. And so this was February. Teka lang, mag-set muna tayo ng timeline for the people that are watching. So August of 2023. Okay. And probably yung mga next processes, August, September, October, November, December, January, February. So mga 7 months. Wow. 7 months in the making. No. Before hearing na mag-move ka dun sa next. Isipin mo kung gaano ka katagal mag-aantay yan. Nagtatrabaho ko as dental assistant nun. So every time na may break kami, talagang chine-check ko na may email ba. Kasi wala. Sinabi lang na we loved your audition. Tapos, pero how is that? I'm just curious na nag-iintay ka. Kasi di ba yun yung pinakamahirap, yung agony of waiting kasi hindi mo alam kung ano siya eh. Ano yung iniisip mo? What are the things that go into your mind? Well, ano ka lang, yung hopeful ba? Hopeful. Hindi mo na-expect pero every time na may makakatanggap, every time na may matatanggap kong email or something, you just hope na sana ito na. And finally, I got that call. So, ayun yung parang blessing. Tapos kasama ko pa si Aido, kayo. Parang right. ang sarap ng pakiramdam. And little did I know, hindi lang pala hanggang dun. So, edi move forward Fast forward tayo. After February, nag-schedule na okay, ganito, Sangkang Airport, ganyan. Edi dumating na kami sa hotel. Andun na lahat. So, syempre ako, kinabahan ako kasi nakikita ko parang puro talaga puti, puro country. They all have guitars. Iniisip ko, kaya ko ba to? Kasi syempre, ako ang iniisip ko, kakanta lang ako eh. At bibirit, ganun. And these are all equally great artists. Of course. Here in the US, diba? And isa pa, hindi sila mga kasing edad ko. Mga bata, 15, 16, 18, at sobrang talented nila. They really love music. Naalala ko tuloy yung bata. Napanood ko yung video mo nung kumakanta ka ng Angels Brought Me Here. Ilang taong ka na? 14? Nakakatawa yun. Huwag nyo na lang hanapin sa YouTube. Hanapin nyo sa YouTube. Makikita nyo kung ano yung boses niya nung 16, 14 years old. Ipit na ipit. Pero yun na nga. So, by that time, nagkaroon kami ng moments na papakilala. Tapos, alam mo yung excited ka na parang music camp. So, yung hotel namin kasi sobrang laki. Tapos isang wing kami, andun kami lahat. Tapos yung bang excited ka na i-share na andito ka sa The Voice pero you are not allowed to. So syempre not yet. So it has to be confidential. So kailan to? Anong month? June. So February to June ulit. So ilang buwan ka na namang ng February, March, April, May, June. So 4 months ulit yung dumaan and then nandun na kami. Tapos ayun, tuloy-tuloy na lahat. Photoshoot, tapos kasama na yung mga interviews. So, artistang-artista na pala kayo? Sa feeling namin, oo. Wow. Yeah, pero, we are not that very, very safe. I cannot disclose anything. Basta, kumbaga, kahit nasa LA ka, kumbaga nandun ka na, there's a big chance na hindi ka talaga makakakanta. At all. So, hindi pala guarantee yun na attorney, Moki, na pagdating... Na tinawagan ka na kasama ka, no, walang guarantee yun. So hanggat hindi ka na ipapalabas sa TV? Hanggat hindi ka nakakatapak sa... hanggat hindi ka hanggat hindi ka nakakasalang sa TV, hindi ka pinakita, wala ka talagang assurance. And, well, I mean, hindi ko alam kung ano, but that's the show's policy. And kaya talaga sigurong nila, kaya Emmy Award winning yung show kasi meron silang mga ginagawang
mga details na hindi natin alam. So, here comes blind audition na. Nung nagba-blind audition na kami, that day, hindi ko na maalala kung anong araw ako. So that day, prepared ako talaga. Sobrang, sabi ko, parang ganda ng boses ko. Naka-workout ako, ganyan. Yung everyday na routine ko, ginawa ko talaga. Vocalize, ganyan. Di tinawag na. The next audition is coming out in 5, 4, 3. Tapos nagbukas na yung door. Wala, kalimutan ko na lahat. Yung para ako talagang lumilipad. I think parang ano autopilot moment. Ano yung kinanta mo doon sa audition? I did I'm Going Down by Mary J. Blige. So, paano mo siyang napili? So, The Voice has given us this long list, siguro 1,000 list ng songs na cleared for the specific copyright sa season. And then, nilista ko lang yun. Kasi hindi naman mapipili yun sa last. So, yun pa yung napili. Pero, ayun na nga. Kinakatuwa ko naman kasi parang it showcase yung yung soul ko. And hindi ko siya maalala talaga not until nakita ko sa TV kung gaano ka-quick nag-turn around or nag-turn yung chairs nila. Kasi yun nga sinasabi ko, parang litaw ako doon na grabe. Natapos, nakuha ko na, nung lumingon na si Snoop Dogg, sabi ko na, yes, I made it. So guys, hindi ganun kadali yung proseso ng pagsali sa The Hindi Voice mula talaga. auditions. You actually found out at a very unexpected time, diba? Na nakapasa ka, and then after that, pa-practice ka pa, maghihintay ka pa. Right. Diba? So, to that point, nandun ka na sa audition, di ba? Yes. Nandun ka na sa audition, nagkumakanta ka na, tapos, inisip mo ba na magpo-fourth chair turn ka? Oo nga. Siyempre, hopeful ako. Pero, kasi sabi ko na nga, may experience ako sa The Voice Philippines. Wala talagang lumingon. So, kahit magkaroon lang ako ng one chair, solve na ako. Kumbaga, magkakaroon ka lang ng redeeming. Redemption ko na yun na I made it. Hindi ko naman na-expect na fourth chair, tas na ba sobrang quick. So, ayun, blessing talaga. Hinanap ko nga siya sa online kung gaano kabilis yung fourth chair turn. 8 seconds. Parang isa siya sa mga record-breaking fastest turns dun sa The Voice. Tapos nag-turn silang 4. Tapos nakita mo sila. Hindi ko alam nga. Okay. Tapos, di natapos na yung song. Sabi ko na, Lord, basta kantahin mo lang to, tas nakalingong ka na. Kumbaga, ang iniisip ko noon, kung pumiyok mo na ako kalagitnaan naka hindi naman sila pwedeng puminut ulit tapos tatalikod eh. Kumbaga, safe na ako. Pero syempre, kailangan mo rin talagang mag-effort. Si Snoop Dogg yung unang nag-turn sa'yo. Ano yung naramdaman mo na nakita mo yung unang chair turn? Basta, hindi ko ma-explain eh. Basta sobrang sarap ng pakiramdam. And then, yun na nga. So, nag-pitch na sila. Ang dami palang syempre, they cut it on TV kasi syempre, hindi naman ikaw lang lahat dun eh. So, ipapakita nila na maging maganda yung episode mo. Ang dami nilang tinothrow ng mga jokes sa akin. Talagang nakaganito lang ako. Parang litaw ba? Kasi hindi ko na hindi mo naintindihan yung sinasabi niya. Hindi ko masyado naintindihan. Tapos, masaya lang ako na natapos. Na I got in. Tapos, ayun, nagsalita na si Michael Bublé and I really felt na naging connected siya sa akin. Parang So, iniisip mo na ba doon, di ba, sinabi mo kanina na hindi mo alam kung sino yung, nung nag-audition ka, kung sino yung mga judges. Tapos, nung pagdating mo sa LA, nalaman nyo na kung sino yung judges. Naisip mo ba kung sino yung pipiliin mo? At bakit si Michael Bublé ba talaga? A day before, tsaka na ako nagkaroon ng initial decision na ito yung coach ko. And marami na ako napagsabihan nito and sinabi ko na sa mga previous na interviews, ayoko talaga makatrabaho sana si Michael. Kasi nga, idol ko nga siya. Di ba lahat ng songs kinakanta ko. Feeling ko, by strategy, kung pipiliin ko siya and hindi ako makapagsalita ng maayos or hindi ako makapag-express, ma-intimidate ako ulit sa kanya because of starstruck. Matatalo lang ako. So inisip ko, ayoko kay Michael kasi nahihiya ako ganun. Nakakahiya naman kasi, di ba? Ikaw, attorney, pag nakausap mo yung idol mo, di ba parang kang nasa stutter. Matatabimik. At saka hindi lang sila basta stars. Di ba? International superstar. Snoop Dogg, Michael Bublé, Gwen. So, nung nagsalita siya na sobrang Pinoy, ganyan na nakakatuwa. Tapos, ang dami pa niyang sinabi na nag-resonate talaga sa akin. So, I finally felt that it was the right moment. And sinasabi ko, si Michael Bublé talaga.
you felt the connection. Yes. Yan. Kanya. Ay nako. So, edi nakapasok na kami. Moving forward ulit. Tapos, eto na yung battles. Nung sumampa ka sa stage, ano yung nararamdaman mo? Hindi ko maalala talaga eh. Basta talagang, kumbaga, kung totoo man yung idea na nanlamig ka at feeling mo hindi ka tao, yung ganun, yung parang lumilitaw ka ba na Pero bakit, yung autopilot? nagtataka lang ako from my perspective kasi hindi naman ako singer unlike you. Ikaw, marami ka ng mga performances before, lumabas ka na sa TV, sa Philippines. So medyo meron ka ng tinatawag na muscle memory, di ba, nung paglabas mo doon. Bakit kinakabahan ka pa rin ba pag ganun? Oo. Kasi, tulad ng sinabi mo, it has to be a muscle memory. So, kumbaga, every time na sumasampa ka on stage, talagang talagang yung nasasanay ka. Pero yung time kasi na ngayon, yung time ng blind audition, yun na ulit yung unang sampa mo on stage eh. Kumbaga, hindi ka familiar dun sa lugar. Naninibago ka. Kumbaga, magiging ka ba na... Describe mo nga yung voice stage kasi since we're talking about sa stage. The stage is not as big as you think or nakikita mo sa TV. The stage is malapit lang talaga yung coaches. Kaya na mas lalo siyang nerve-wracking eh. Kasi di ba as performer attorney, mas nakaka-nerve-wracking yung kumakanta ka sa mas malapit na tao kaysa sa malayo na tao. Kumbaga, feeling mo nakikita nila yung galaw mo. So, yun. It is very, very nerve-wracking. Pero sa TV, parang ang laki-laki. Ang laki. Siyempre, camera. Kaya siguro tumataba ka rin sa camera. Baka yun yung magic. Lahat ng nakikita sa camera lumalaki, pati yung mukha. Ayun. So, natapos nga talaga yung blind audition nang nakapasok ako sa Team Bublé. And moving forward, here comes battle. So, iniisip ko na naman, since part na ako ng Team Bublé, sino kaya makakabattle ko? Kasi lahat talaga parang magagaling. Nakita ko na pumuno na yung Team Bublé at lahat talaga sobrang lalakas. Yung, kumbaga, nakikita ba ng mga namin na malakas yung Team Bublé? Tapos, more than that, ang nagiging maganda sa journey ko is to gain friends. Parang naging pamilya ko sila kasi everyday nakikita kami. Everyday we hang out. Kasi may mga idle time din kami. Although busy, pero may mga idle time na magbabanding, masusulat ng song, sisimba, magpipreaching. Kumbaga, we help each and everyone to be, yung excited every time. Kasi minsan, nasa hotel ka, parang feeling mo kulong ka din. Tapos finally, decision time kung sino yung kabattle ko. Nakita ko si Aliyah. Aliyah Kaylin is such a beautiful singer. Napakaganda ng mukha. Ang ganda ng tindig. And she's very good singer. So ito na yung battle round, di ba? Yung lahat ng nakapasok sa blinds, yung nilingunan. Top 14. Paano yun? Walk us through that process. So 4 teams of 14 members. So each coach has 14 members. Tapos, during battles, yung each 14 members ay ipipair sila. So, magiging 7 pairs per coach. Okay. So, yung coach mismo yung pipili kung sino yung pagtitingin niyang, ito, match to, ganyan-ganyan. So, ang nakamatch ko was Aliyah Kaylin. At ang pinigay niya sa amin, feeling niya daw, sabi sa mga interview niya. Sino to? Sino itong... Si Michael Bublé. Sabi niya, feeling ko, I think that Aliyah Kaylin and Sofronio Vasquez are two of the strongest singers in my team. So pinili kami dalawang magkalaban. Kumanta kami ng Power of Love by Celine Dion na talagang, sinasabi ko, familiar ako sa song pero kinabahan ako kasi pambabae yun eh. So, at gagawin mo siyang duet. Power of Love. Power of Love. So, paano yung naging approach mo dun kung pambabae and all that? Wala. Ang ginawa naman is the band mismo, Paul Markovich of the band, he made sure na nandun kami sa tamang key, na hindi magko-compromise kay Aliyah, hindi magko-compromise sa akin. So, ang work namin ni Aliyah, goal talaga namin every time na mag-rehearse kami, Aliyah, wag natin... I think we should not do this as a battle. We must do this as a duet para yung goal namin walang makauwi at magiging matalo man ako, mai-steal ako or matatalo si Aliyah, mai-steal ako. Yun yung goal namin and practice talaga kami. That's a good goal. Yes, that's a good goal. Kaya maserte din ako na si Aliyah yung naging partner ko, naging naging battle duet ko kasi
kung naging kalaban ko, yung naging partner ko is sobrang competitive in a bad way, hindi kami magkakaroon ng magandang communication. So, malamang magpapaangasan kami, hindi na magiging maganda. So, ito na. Ina-expect mo bang ikaw yung mananalo doon Hindi. sa battle? Basta, sinabi ko lang that day, magiging confident lang talaga ako. Kasi, kumbaga, sa preparation namin ni Aliyah, wala nang magiging butas. Talagang kaming dalawa, nasa A-game, tama yung placements namin, tama yung harmony namin. At yun lang sinabi ni Michael Bublé, you just have to do this harmony perfectly and perfect the song. Feeling ko talaga walang uwi, sabi niya. So, we tried our best, and that day, feeling ko ready kami. So, here comes decision time, sabi ko, hindi wala, kung matatalo man ako, at least may steal ako. So, nung tinawag nga ni Michael Bublé na ako yung panalo, syempre talagang tuwang-tuwa ako na sabi ko, one round again. So, from blind auditions battle, nandun na ako sa knockouts. So, habang nagsasalita pa sila, iniisip ko na kagad, sabi ko, thank you Lord. Ano na naman kaya yung ibibigay sa aking song since si Michael Bublé yung mamimili, or hindi namin alam kung kami ba mamimili ng songs. So, after few days, bumalik kami sa hotel, karoon ng little break ng isang araw lang yata, trabaho ulit. So, binigyan na kami ng song. So before that, go ahead, attorney. So ito, marami kasi din nagtatanong sa social media about the song choices. So, ang kinanta mo sa knockouts ay You Don't Have to Say You Love Me by Dusty Springfield, na mas kilala sa Pilipinas na ginawa ni Miss Lani Misalucha. So meron bang inspiration dun kay Lani Misalucha? Sobra. Lahat ng versions. Okay. Sobrang lahat ng version ni Miss Lani pinakinggan ko kasi ganito kasi yan this is my way, and I hope na magamit nila to in the future. Sige, ito so Fronio pro tip. Okay, pro tip. when you're trying to sing a song, aside na meron kang gustong baliin sa song, bumalik ka sa basic. Lahat ng versions pakinggan mo. Na nakikita mo kahit TikTok, YouTube, Spotify, kasi for sure marami yung versions Isa-isa mo yung, kumbaga, magano ka ba? Isusulat mo na note-taking. Etong word na to, maganda yung ginawa ni Lani. Etong word na to, maganda yung gawa ni Dusty. So, imimix mo siya kasi syempre, ikaw as an artist, you are covering the song. And you are trying to put yourself in that song and in this specific emotion. So, dapat i-merge mo siya. I really like that approach kasi parang in research, that's what you call synthesis of new information. Diba? Kukuha ka ng maraming pieces of information and then you put it together. Tapos meron kang bagong information. Meron kang bagong information at makikita ng mga tao, magugulat sila, saan ba ito galing? But technically, sa lahat ng mga ginagawa kong songs, talagang... So, pwede mo siyang ma-coin and term na musical synthesis yung ginagawa. Pwede. That's a good term, musical synthesis. And then, ayun na nga, so binigay na sa akin yung You Don't Have to Say You Love Me. Thankful ako in a way kasi yung song, kahit pambabae siya originally, but moving few years or 10 years back, yung song na yan, ginawa ko siya yung isang song, unang-unang song na nakanta ko sa bata pa ako. Kasi nga, syempre, ilang taon ka nun? 7 to 9 or basta parang ganyung rate, 7 to 10. Nagkaroon kami ng competition back. Yun yung song ko. Tapos, during that time, sinabi ko yata sa interview, kinanta ko lang, sabi ko kay Papa, memorizing ko to. Tapos sabi niyo, sige, kantahin mo lang. Pero hindi mo ma-access yung emotion kasi wala ka naman kasing experience ng heartbreak. So, talagang... So, kinanta mo lang yung song na You Don't Have to Say You Love Me. And now... Kaninong version yung pinapakinggan mo nun? Siyempre, Miss Lani. Wala lang. Okay. Yun lang naman. Actually, yun lang talaga alam ko and hindi ko alam na kasi may nabasa pa nga akong comment sa YouTube na akala ko yung original ng song si Lani Misalucha. Yun din from the Philippines. Yun din yung akala ko. Si Miss Lani yung original singer para hindi pala. So, ayun, binigyan sa akin yung song, inaral ko yung song, naghanap kami ng tamang key, and then here comes the exciting part, yung performance itself. Na napakahirap because I was paired with... So, eto pala, yung knockouts namin, this season, they did a 3-way knockout. Usually merong... Yung knockouts is 2-way lang. So, dalawa lang. Ngayon, 3-way kami. So, it's Jeremy Belot, Kiara Vega, and then Sofronio Vasquez. So, yung kanta ni Jeremy was Golden Hour and Kiara did The Weeknd na Call Out My Name.
Tas sa akin yung classic naman. So, nagtanong ako, bakit itong song? Siguro sabi, baka yun yung gustong lane sa akin ni Michael Bublé kasi talagang malaking portion yung decision making sa song choices for us was Michael Bublé. So, during the performance day, talagang nakakatakot kasi kakanta ka, andun ka sa mismong stage nakaupo ka lang. So, makikita mo kung ano yung reaction ng mga tao dun sa performance ni Jeremy and Jeremy nailed it perfectly. Yes. Sobrang galing. Tapos, here comes Kiara na napakagaling din. Right. Sobra. So, andun nga kayo sa audience, diba? So, it's so nice sa chance live, passenger, lagi tayo. Yeah. Always sila. Tapos, and ako nag-perform ako, parang sinabi ko lang, wala, kakantahin ko lang to. So, ang hindi nila alam, meron kaming rehearsals, doon ko na-nail ng konti. Nagkaroon siguro ako ng imprint kay Michael Bublé na I did it nung nicely. binato ka ng shoes nung binato ako ni Jennifer Hudson. Kasi during knockouts, meron na kaming mentor, tama si Aton. Meron kaming mentor at naging mentor ko namin was Jennifer Hudson. Ano yung pakiramdam na batuhin ka ng EGOT na si Jennifer Hudson? Unang-una pa lang nung sinabi, kasi hindi namin alam kung sino So, sasabihin ka na, okay, mentors, and, yung mega mentor niyan doon na sa loob. Tapos maglalakad ka. Kumbaga gusto din talaga ng voice na raw yung reaction mo. Nakita ko, napaluhod talaga ako na, oh my God. Siyempre, pinapanood ko lang sa Pilipinas na she's Jennifer Hudson. Tapos ang dami ko pang mga napapanood niya na sobrang ganda ng mga sus. Tapos magsasalita ka sa harap niya, kakanta ka sa harap niya, hindi ka ba kakabahan? Oo, napakabiritera pa naman nun, di ba? So, yung umandar yung aking yung Filipino spirit na talagang gagalingan ko to. So, nung rehearsals pa lang, ginalingan ko. Hindi ko naman napansin na binato pala ako ng shoes. Nakapikit ka. Nakapikit ako kasi nga sabi ko nga raramdamin ko to kasi Jennifer Hudson na yan So, paggising kong ganun, merong silver shoes. Sinabi sa akin ni Michael na, did you realize na meron kang silver shoes sa stage? Sabi ko, meron pala. Hindi ko masyadong na-gets yung idea na yun. Not until sinabi niya na compliment yun. Sabi ko, okay. Tapos, ang sinabi ko, sa utak ko, instinct ko, sabi ko, gagawin ko talaga to kasi hindi naman lahat magkakaroon ng time na to. Isasauli ko yung sapatos, kaya na-enjoy niya. And that was parang parang a moment for me and Michael Bublé. And so going back dun sa mismong day na nag-compete ka against Jeremy, against Kiara, and then of course yourself. Tapos ikaw yung sinabi ni Michael Bublé na nanalo dun. What did you feel? Alam mo, parang every time na tinatawag yung pangalan mo, parang yung not until marinig mo yung pangalan mo, parang hindi ka nakakarinig yung kung kumbaga sobrang yung weird ng pakiramdam na parang kung pwede ka lang pumikit pero syempre you have to be looking good in camera, so mag-fake ka ng konti. Pero especially, di ba, kung napanood mo yung attorney mo, okay, di ba sa TV, especially doon, sinasabi nung mga judges na for them, ang magaling doon sa round na yun. Sa round na yun was Jeremy. Because Jeremy did it perfectly. Right. At na talagang pinakita niya how beautiful ng falsetto niya. So, kinabahan ka ba doon nung coach after coach until Michael Bublé, sinasabi nila na the winner for them was Jeremy. For that round. Ako settled na ako sa utak ko, mukhang si Jeremy mananalo, pero hopeful ako na ma-steal ako. Kasi yung sa amin, merong steal, merong save. By that time, wala nang save. Steal na lang. Okay. Kasi, naubos na. Right. So, tinawag ako yung tinawag ako ni Michael Bublé para talaga akong, oh my God, Lord, salamat. Yung parang, kumbaga, from blind audition na nilingunan ka nung battle, kumbaga, dahan-dahan mo siyang pinili. Oo, yung baga, talagang pinipili ako. Yung baga, sabi ko, talagang gagalingan ko next round. Pero magaling din talaga yung performance mo ng You Don't Have to Say You Love Me. Pero di ba yun nga, iba-ibang level yun ng competition So for that day, na prefer ng ibang judges yung version ni Jeremy. Pero the amazing thing is kahit na yung decision ng coaches, hindi pa rin na-sway yung utak ni Michael Bublé na nakikita niya not to discredit Jeremy. So he truly believes in you. Diba? Kaya not to discredit Jeremy and Kiara's talents. Feeling ko lang, naintindihan ko, parang nakikita niya ako ng potential na kaya ko. So, na nasa loob ka pa rin ng team niya. Oo, na gusto niya ako na nasa team pa rin niya ako. So, ayun. So, I moved on. Tas grateful naman ako na si Jeremy was a steal for Snoop Dogg. So, masayang-masaya ako.
And si Kiara lang, I am very, very sure kung meron pang save, na save talaga yun. Yeah, Nagamit na kasi. she was also very good. Yes, that day. And sabi nga ng mga audience, kami talaga yung nag-close ng knockouts kasi sobrang ganda ng knockouts namin eh. So kami yung episode closer ng knockouts namin. So ibig sabihin nun maganda yung sa... So here comes knockout. Playoffs. Yeah. Ito na yung pinaka nakakatakot sa lahat kasi yung songs namin,